Kasi mahirap yung ano eh. Wala tayong ebidensya kasi, hindi tayo yan. Kaya sorry. Hindi ko magawa yung gusto nyo talaga. Pasensya talaga. Kahit na anong gawin, kahit na saan daanin, hindi ko pwedeng. Kakaiba talaga itong nangyayari ngayon dito sa Kalingap community, ano? Dahil sa mga nakikita at naririnig natin mga revelations between sa mga sponsors, sa vloggers, sa beneficiaries, no? Na ngayon, ang pinaka-latest at pinaka-matinding revelation, no, na ginawa ni Dr. Lab ay itong pag-name drop niya kay AR, no? Yung isa sa mga sponsor, no, ni BNC, no? Na meron palang according kay Dr. Lab gustong ipatira sa kanya, pabanad sa kanya yung Kalingap. And may mga post din itong AR, no, na nagsasabi ng kanyang pagkadismaya dito kay Dr. Lab. So ito po yung lalamanin ng content ko na to, at kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personal, at lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So ito nga, no, mayroong naging revelation si Dr. Lab regarding dito sa isa sa mga sponsor, no, ni Beyonce, na si Ma'am AR. Sa mga nakakalam, no, ito po ay isa talagang sponsor or mga tumutulong din sa mga charity vloggers, especially kay Beyonce, no. Ito po yung nakasupport. And I know kahit pa paano nakakatulong ito kay Dr. Lab before. Alam naman natin kung ano yung mga purpose nito mga sponsor na to. They are there to help the charity vlogger and some of the vloggers na magustuhan nila. And based doon sa kwento ni Kapeso, si Ma'am AR ay walang grupo. So solo lang siya na talagang sumusuporta kay Beyonce. Pero hindi natin alam ano yung nangyari, at may mga ganitong lumalabas, no, na sinasabi itong si Dr. Lab. Kung ano yun, allow me to play that portion, no? But before po ako i-play yun, gusto ko lang pong linawin na wala po akong kinakampihan, no? Ako po yung nakalugar lamang sa kung ano ang sa tingin ko ay tama, at kung ano yung opinion ko, no, na nakabatay lamang sa mga naririnig, nababasa at napapanood natin. Okay? So ito po yung mga pahayag ni Dr. Lab, no, regarding dito sa kay Madam AR, no? Kung totoo man itong siya ay parang nasa likod, no, ng gustong mag-utos kay Dr. Lab na balikan ang Kalingap community. Talaga. Sa mga nag-iwan sa akin, salamat din. Isa lang masasabi ko talaga doon sa... Okay, tungkol sa mga umaalis, bumabalik, sa mga magsusubscribe, no, normal yan, Dr. Lab. And I know na you're used to it dahil ilang beses ka nang nawalan, nadagdagan, di ba? So, normal na po sa aming mga vloggers yung naayawan ng mga supporters, yung mga nag-subscribe, no, dahil po sa siguro hindi magkaayon, no, na adhikain para doon sa taong sinusuportahan. Okay, sa akin po malimit nangyayari because I don't support anyone. I'm just sharing my thoughts on all the issues. So sometimes may nasasabi akong against doon sa sinusuportahan ng ibang nakasubscribe sa akin. So yung iba unsubscribe. Meron namang iba naiintindihan nila na ako yung lumulugar lang sa kung ano yung alam kong tama. So yung mga umaalis, no, may mga bagong sumusubscribe, part po yan ng aming buhay bilang mga vloggers or reactors sa kahit kaninong community. Tita Iana, sorry, hindi ko talaga magagawa yung gusto niyo. Maaaring humanga kayo doon sa kabila dahil bumabanat siya. Pati hindi ang mga banat niya. So, napangalanan na ni Dr. Lab yung AR. And we all know kung sino yun.
at nakita nyo na yung mga post nun, di ba? So, nagpapahayag talaga siya ng pagkadismaya, no? Dahil daw sa pinabayaan ni Dr. Lab na si Beyonce ay parang i-bash sa kanyang live stream, no? Yun, those are part of the super chat, no? Pinadala niya sa kung kanino man yung sinusuportahan yung vloggers ngayon. Nadismayado siya. So, dito sa sinasabi ni Dr. Lab, it seems, no? Without directly mentioning na gusto nitong si Ma'am AR, no, na balikan ang Kalingap community. Parang tirahin since against naman siya, no, doon sa mga ginagawa ng Kalingap, no? Kaya nga siya nawala, kaya nga siya tinanggal dahil sumasalungat siya. Okay? But it doesn't mean na sumalungat siya babanat na lang siya basta-basta. Diba? Kailangan po talaga ng may pruweba. No, totoo po yun. Mahirap po kasi magsalita, magbumuka ng bibig, mag-akusa, kung wala ka namang pinangahawakang ebidensya. Diba? In case of Kapeso, so siguro marami siyang mga ebidensya na magpapatunay sa mga sinasabi niya, kaya lumaban siya ng kasuhan. No? So si Dr. Lab, kung wala naman siya, kahit naman ako, kung wala akong concrete evidence na magtuturo doon sa gusto kong sasabihin, na against sa gusto kong batikusin, mahirap pong sumugal doon. Unless meron din akong mga pinangahawakan. No, na oras na magbuka ako ng bibig ko at sinabi ko yung mga ganitong napansin ko, kaya kong suportahan. Pero kung wala, paano yun? Di ba? Totoo naman yung punto ni Dr. Lab doon. Di ba? So, mahirap, no? Mahirap na pumasok sa isang gulo na hindi ka sigurado at wala kang enough, no, bala para lumaban. So, based dito sa sinasabi ni Dr. Lab ngayon, parang yun, yung gustong ipagawa sa kanya, no? Walang direct link sinasabi, pero kung babasahin niyo yung mga sinasabi ni Dr. Lab, parang ganun yung gusto niyang ipahiwatig, no? Na balikan niya ang Kalingap community regarding sa ginagawa kay Beyonce. Ano kasi, mahirap yung wala tayong ebidensya kasi, hindi tayo yan. Kaya sorry, hindi ko magawa yung gusto nyo talaga, pasensya talaga. Kahit na anong gawin, kahit na saan daanin, hindi ko pwedeng banatan yung mga taong wala naman akong resibo talaga. Talagang totoo yun, no? Kung wala kang resibo, babanat ka, sino yung malalagay sa alanganin? Di ba? Common sense na yun eh. Okay, unless may mga binibigay sa kanyang mga katibayan. Di ba? Kung may mga ganong binibigay na katibayan, walang problema doon. No? Ngayon, ito ay sinasabi ni Dr. Lab. Okay? Hindi ko sinasabing tama or may katotohanan. So it's up to us, no, to understand yung sitwasyon at yung senaryo. Di ba? Kaya ba nakapagsalita si Dr. Lab ng ganyan dahil may mga ganong sinabi sa kanya si Ma'am AR? Pwede. Diba? Bilang bawi ni Dr. Lab yan. So, kasi parang ang lumalabas, sinisiraan na si Dr. Lab. Diba? Kung titingnan ninyo yung mga messages, sinisiraan si Dr. Lab. So, hindi siguro matanggap ni Dr. Lab yan, kaya sinabi niya ngayon yung kung ano man yung napag-usapan. Which is, hindi na kumbaga, parang para sa akin, parang ang pangit naman nun. Di ba? Na ganun yung sasabihin. Parang gumagawa ka ng another issue para doon mabaling. Sana pukusan na lang ni Dr. Lab yung kung ano ba yung naging hinanaing ni Ma'am AR. That is yung pangbabash daw sa live niya. Okay? So, kung mayroon mang ganun na nangyari sa live ni Dr. Lab at hindi niya binigyan ng pansin, no? So mali ni Dr. Lab yun. Diba? And yun yung dapat na paliwanagan ni Dr. Lab. Unang-una kasi yun yung yung nasa screenshot nung na yun, super chat na yun. Diba?
So sana sinagot muna ni Dr. Lab. So now, sa ginawang ito ni Dr. Lab, he's making another story for us, no, na gawa ng reaction. And this is what happening now. Medyo late nga itong akin, compare mo dun sa iba dahil ang topic na nila ito. Ngayon sa akin kasi tinitignan ko muna yung senaryo, no? So, nagalit si Ma'am AR kay Dr. Lab kasi nga hindi pinabayaan, no? Ma'am AR na si Beyonce ay mabastos sa live niya. Okay? Ang sa akin po, hindi po always, no, na masasala ng mga vloggers, especially yung mga nagla-live stream, yung sasabihin ng mga viewers, no? And wag rin po nating alisin yung sakit na naramdaman ng vloggers, di ba? So, maaaring sumama yung loob ni Dr. Lab. So, kung may nasasabi man yung mga viewers niya lang yan, baka during that time, hindi niya nakikita at siya din mismo ay naglalabas ng saloobin niya sa ginawa sa kanya. Di ba? So, yung mga ganung bagay ba? But, to create another story, parang pangbawi na yun Binabawian mo yung tao nagsalita sa iyo ng hindi maganda. Okay? And ito yung nangyayari. So, mahahati uli yung mga saloobin ng tao dito. Ako para sa akin kasi sana pinaliwanag muna ni Dr. Lab yung rason kung bakit hindi niya nagawang ipagtanggol si Beyonce. Siguro sa tingin niya, diba, aminin niya na yung totoo. Na totoo naman yung sinasabi ng mga nangbabash kay Beyonce. Or pwede niyang pasinungalingan. Diba? Rather than creating another issue. So, sino ngayon ang lumalabas na masama? Diba? Paaring sa mata ng iba, sumama si Ma'am AR. Pero sa mata ng iba, masama pa rin si Dr. Lab. Diba? Kasi hindi naman yun yung issue. No? Ang issue is yung pangbabash kay Beyonce sa live stream niya na ikinasama ng loob ni Ma'am AR. And now, he's creating another issue na pag-uusapan na naman. So, nagkaroon ba ng resolution o na-resolve ba yung problema? Wala. Di ba? So, magpapatuloy lang itong palitan ng patuhan ng sisi, ng argumento, kung hindi po i-address yung talagang issue nangyari. Di ba? Katulad sa sinasabi ni Dr. Lab sa live niya na yan, magkakaayos pa naman siguro sila ni Beyonce. Hindi naman daw masama loob niya. No? So, abangan natin kung ano ba yung mangyayari talaga dito sa nangyayaring ito. Ang sigurado lang dito, lumalabas, no? Na talagang may nanghihikayat kay Dr. Lab, which is yun nga, sinabi ni Ma'am AR, na balikan ni Dr. Lab yung kalingap. Wala namang iba nang gusto pabalikan, di ba? Alam naman natin Pangalawa, sila nakaprotect na paano, nakatulong din talaga naman sila sa akin. Kaya pasensya. Yang sinasabi niya ni Dr. Lab, for sure, no? Iti-take ng iba yan as a negative. O yan, nagpaparamdam na si Dr. Lab, no? Nagpaparinig na lang sa kalingap, nakakababalik na siya. Yun na naman yung iisipin ng iba dyan. Huwag naman pong ganun. No, tingnan niyo po yung side, na totoo naman yung sinasabi ni Dr. Lab. Natulungan siya once upon a time. Lahat silang mga naging antay. Nagkaroon sila ng magandang relationship before sa Kalingap community. Diba? Kung nababalahura man si Dr. Lab, dahil na rin sa mga pangyayaring nagaganap. But for him to look back and baga magkaroon pa rin kahit konting respeto, hindi na po mawawala. Okay, hindi ko po sinasang-ayunan dito si Dr. Lab. Okay? Kasi may punto naman yung sinasabi niya. Totoo naman. Kahit pa paano, nakatulong yung mga taong yun. Di ba? Pero hindi po ibig sabihin yun, lagi mong tatanawin ang utang na loob. Di ba? Depende mo sa sitwasyon. Na dapat, pagka ginawa mong batikusin sila, mayroon kang pruweba na pwede mong iharap oras na malagay ka sa alanganin. Di ba? So, totoo naman yung sinasabi niya. Kahit natirahin niya yan. Di ba? Basta mayroon siyang ebidensya, walang problema.
So, wala siyang ebidensya. Tapos gusto niyo balikan. Dapat hainan niyo siya ng mga patunay doon sa gusto niyong ipagawa sa kanya. Di ba? Para mas lalakas yung loob niya na bumalik o balikan yung mga tao yun. Kung wala, tamimi talaga siya. Tapos yung pagsasabi niya na talagang kahit pa paano nakatulong, lahat sila niyan. Lahat sila. Oo, may effort sila dahil channel nila yan. Pero yung ipinakilala sila, silang lahat ng mga antay, dating Kalingap supporters or vloggers, may epekto po yun sa mga channel. No? At walang masama po na balikan ni Dr. Love ang Kalingap doon sa maling alam niya na may ebidensya. Kung walang ebidensya, mahirap po yun. Paano kung kasuhan talaga din siya, di ba? Mahirap kasi, tita, na banatan ko sila, tapos at the end of the day, patong-patong ang kaso ko. Correct. Anong mangyari sa akin? Nagput Di ba? Yun yung totoo doon. Yun yung bottom line doon. Pag kinasuhan. Di ba? Pag nagkakasuhan. Okay sana kung may Maludi Los Santos na aalalay kay Dr. Love. Pag kinasuhan siya. Di ba? May mag-aambagan din kaya sa kanya. Eh, alam naman natin na marami ang medyo 50-50 sa pagsuporta kay Dr. Love. Di po ba? So, he need to play safe. Sabi nga. No? Kasi siya yung maiipit sa huli. Yun yung ano doon. Siya yung maiipit sa huli. Okay lang yan kung mayroon siyang solid evidence. No, na oras na binalikan siya. Eto, yung mga pruweba. Kumbaga, may sense yung pinagsasabi niya. Eh, paano kung wala? Paano kung nag-invento na naman siya? Yes, we all know na mahilig gumawa ng kwento-kwento si Dr. Love. Pero, paano pag nauwi sa kasuhan? Lalo na ngayon, may nakakasuhan na. Sa peso. So, one way ang ano yun ng intimidation ng Kalingap community. Yung kaso-kaso na yan. Kaya nga dapat maging wise siya. Maging wise tayo. No? Kung gusto natin ng kasuhan, let's make sure that we have enough evidence and money. No? Kahit na wala ng pera, basta meron kang evidence. No? Walang problema yun. Pwede mong ilaban yun. Paano kung wala kang ebidensya? Tapos wala ka pang pera? Patay na. Sa kapupulutin. Di ba? So, kung meron man, hindi nakakaintindi sa sitwasyon ni Dr. Love, try to analyze the situation. Tulad ng sinasabi ko, hindi ko kinakampihan si Dr. Love. Doon lang tayo sa tama. No? Para sa akin, hindi kasagutan itong ginawa ni Dr. Love na hinalungkat niya rin yung issue ng Ma'am Ella dahil lang may sinabi ng against sa kanya. He should address kung ano yung naging issue ni Ma'am AR sa kanya. Diba? At yun, dun siya focus. Now, if, diba? Worst comes to worst, hindi, sa kanya ilabas yan. Diba? Pero katulad yan, nagsalita siya, na ganun yung ginagawa, meron ka bang katibayan, Dr. Love? No? Na balikan mo yung kabila. Sinabihan ka ba talaga ni Ma'am AR na tirahin mo yung kabila doon sa issue na gusto niyang ipatira sa'yo? So sana nung sinabi mo to Dr. Love, nakaready yung ebidensya mo rin. Paano kung itanggi ni Ma'am AR? Sino ngayon ang lalabas na mas lalong masama? Di ba? So, tingnan natin kung saan itong kwentuhan na to. Kung ano ba yung mangyayari sa bandang huli. So, pero yung babalik si Dr. Love sa Kalingap, I don't think na pag ginawa ni Dr. Love yan, mawawala na siya talaga ng credibility. Mawawala siya ng credibility. So, yun lang po yung gusto kong share sa content ko na to at hanggang dito lamang. Maraming salamat.